Nasa ating po munang linya ngayon si Jeremias Alili, ang pinuno po muna ng PDRRMO dyan sa Palawan. Unahin po na natin to. Hello sir, good morning. Sir Tay, good morning. Good morning po sa ating mga kababayan na nanonood. Oo. Maulang umaga po. Hanggang ngayon ba maulan pa rin dyan? Opo, maulan pa rin. Hindi na ganoon kalakas pero maulan pa rin at may pabugso-bugsong hangin pa rin. Okay, Jeremias, dalawa ang landfall na binabanggit dyan sa Palawan ng Pag-asa, no? Dyan sa Magsaysay, Palawan at sa Batas Island, Taytay, Palawan. Kumusta so far ang report ninyo sa inyong mga tauhan on the ground? Yung Magsaysay part ng Cuyo Group of Islands, Magsaysay, Cuyo at Agutaya. Ito po, kagabi ay nakausap po na yung mayor at talagang ang description ay hindi sila makakilos dahil sa dami ng debris na nakakalat sa kalsada. So it means yung mga puno na natumba, poste ng kuryente na natumba as well as yung ilang mga bahay. So yun po yung picture na ibinigay sa atin at ngayon ang kanilang ginagawa ay debris clearing para makatawid yung yung kanilang mga sasakyan at makapaghatid ng tulong. Yung batas ay isang maliit na isla o barangay pero portion ito ng munisipyo ng Taytay at sa ngayon ay kakalabas lang o kakahupa lang ng malakas na hangin. Kasi few hours ago, half hour ago, medyo binabayo po sila ng malakas na ulan at hangin. At ngayon sila nagsisimulang mag-assess ng situation as well as yung El Nido. Magkalapit lang po ng El Nido. Nagsisimula mag-assess ng situation at lumabas yung ating mga responders para tumugon doon sa mga panawagan ng kanilang mga kababayan. Oo. Meron namang komunikasyon sa mga LGUs na ito sa mga island barangays na ito, Jeremiah? Opo, uninterrupted po yung aming communication. Yun ang kagandahan. Though nawala po sila ng kuryente dito sa Puyo Group of Islands. Nawalan po ng kuryente kagabi pa lang dahil nga natumba yung mga poste. As well as dito rin sa mga lugar na pinapangit ko tayo na dito, Rojas at San Vicente. Pero yung communication po ay tuloy-tuloy. Okay, the whole of Palawan, the whole province of Palawan, so far naman walang report ng casualty? Sa ngayon, wala kami natatanggap na report ng casualty. Oo. Ikaw ngayon nasa Puerto Princesa? Nasa Puerto Princesa pa. Oo. Kumusta dyan? Maulan. Maulan buong magdamag. Simula kahapon ng tanghali ay umuulan na dito at walang tigil. Kung pupunta, yung affected na area kasi ng Palawan ay yung northern part. Yung next municipality from Puerto Princesa ay Rojas, Palawan. That's around 135 kilometers from here. Pero sa ngayon, hindi possible ang ilang mga kalsada. Isang highway lang po kami. Wala kaming alternate route punta sa munisipyo na yan. Hindi possible yung kalsada dahil may mga flooding at may mga landslides dito sa area ng northern highway ng Puerto Princesa. As well as pagpasok dito sa bayan ng Rojas, may mga munisipyo dito na binaha, especially yung barangay Magara, Rojas, Palawan. Binaha pati yung kalsada. Though we expect na sa mga susunod na oras ay huhupa dahil low tide na rin. At yun po, yung portion ng western part ng northwestern part, yung San Vicente, ay ganoon din binaha kagabi. Maraming rescue operations na kinandak yung ating mga kasamahan from AFP at MDR dahil sa may mga natrap na mga kababayan kagabi particularly sa barangay Kimding at sa barangay Port Barton. O di ang taas ng tubig na yon kaya umabot hanggang bubong? May mga areas po na inabot ang bubong, mataas sa lampas taong tubig. Ito yung mga malalapit sa ilog. Dito rin po sa Magara, ganun din, mataas din ang level ng tubig. May mga inabot din po. Oo. Sa ngayon sa puerto, wala pa rin kuryente? Hindi ko masabi kung walang kuryente. Nandito kami sa
operation center na medyo malayo sa bayan. Mm-mm. At kami po ay gumagamit ng generator dahil kagabi bandang alas 11 ay nawala ng kuryente. Oo, pero diyan mismo sa city, binaha din ba? Wala pong report ng mga pagbaha, although may mga nakita tayo na mga bumagsak na puno. Mm-mm. Pero bumaha man ng konti pero passable naman. Oh, yung storm surge sa ilang mga lugar diyan sa paligid ng isla, kumusta? Yun yung inaalam natin kung meron. So far walang report na mayroong nangyaring storm surge pero minomonitor at patuloy ang pagko-contact natin sa mga coastal residents at saka sa mga island residents natin kung meron silang na-experience. So wala pong nai-report so far sa atin kagabi. Kaya we expect na walang nangyaring storm surge. Okay, pero but so far ngayon, meron ba kayong bilang, ilan ang mga pamilyang kinakalinga ng provincial government o ng mga LGUs? Meron na ba kayong doon, detalye? Yes, in total po, umabot ng 11,115 families ang nasa evacuation center with 37,720 individuals. Meron kaming 655 active evacuation centers sa ngayon. Oo. And so far naman kaya nyo pa, no? Kasi ngayon mukhang wala pang tawid no? Para dito sa mga ilang maaring maihatid na tulong sa island province ng Palawan. Opo, nakapag-preposition po kami bago pa dumating ito. Ganun din yung mga munisipyo. Yung preposition ng province at preposition ng munisipyo ay sapat. Pero ngayon ay prepare kami para sa additional augmentation, lalo na sa mga isla natin. Okay, sige. So, basta so far ngayon, ang magandang balita, wala kayong reported casualty so far, no? Opo, so far wala at sana wala po talaga. Yes. We are clearing pa ngayon yung area, kiniklear natin at nagsisimula na rin mag-report. Pero with the communication uninterrupted, at walang nakakarating sa atin, even with the Coast Guard, wala rin nagpaparating na may mga isla nawawala. We hope na yun na yung final na situation. Yung mga binaha kamo na matataas nga, umabot nga hanggang bubong, humupa na ito ngayon? Nagsisimula na pong humupa dahil low tide na. Ito naman ay malapit din naman sa dagat, yung mga areas na to. So, yun lang talaga, nag-swell yung ating mga ilog dahil ilang araw na rin umuulan in the past day. Kaya talagang siguro, kaya na rin talaga buma. Okay. Yung ating mga barangays naman ay aktibo sa panlilinis ng mga ilog. Pero talagang ganun pa rin. Sa dami ng ulan na binuhos sa loob lamang ng ilang oras ay talagang binaha. Sige. So sana nga at agad kayo maka-recover kasi may paparating na isang malakas na bagyo. Jeremiah, dito sa manggagaling sa east at tatawid ng northern Luzon o central Luzon, malamang ang exit nito sa west na naman. Itong Uwan, super typhoon ito kasi category 5 ang kanyang kategorya. Opo, sa minomonitor at sana ay wag na makapaminsala yung bagyo na ito. Oo, alam mo, nakakalungkot nga, ito'y sunod-sunod at itong isa na paparating, mas malakas ito, kaya nga sana ay hindi na ito sana nga humupa ito at mabawasan ng lakas kasi malamang ang exit nito sa West Philippine Sea na naman kasi. Opo. Sige, so keep us posted, Jeremiah. Salamat na marami sa inyong panahon at good luck sa mga taga-Palawan. Thank you. Maraming salamat, sir. Thank you. Jeremiah Alili po ang pinuno ng PDRRMO sa Palawan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!